It was passed in 1992. Kahit po wala yung batas na yun, una-una, yun ang gusto ko kagad i-debunk. Kahit wala yung batas na yun na akong principal author, ulitin ko, kahit wala yung batas na yun, kung ikaw yung nagmamay-ari ng lupa at mayroong nagtirik ng bahay, hindi nyo pwedeng ilagay ang batas sa inyong kamay. At kayo mismo ang lumayas ka dyan. Gigibayin ko yung bahay mo. No one can take the law into his own hand. Papailan mo pa rin ang kaso ng ejectment or pumunta ka sa building official kung wala namang building permit yan at dangerous yan, pwedeng mag-issue ng condemnation order. Pwedeng i-demolish. That is even without the Republic Act 72-79. Ang nangyari, akala nung mga tao, may batas na yan, hindi mo na ako pwedeng paalisin dito. Linalo yan. Mahirap ako, linalo yan. Hindi po tama yung ganong pag-iisip. Immediately I have to debunk that. Ang sinasabi lang ng even with linalo, ganon din ang proseso. You have to go to court and you have to file an ejectment case or go to the building official to condemn the building kung wala namang building permit. Ano ang ibig lang sabihin ng batas? Ipinatutupad ng batas yung sinasabi sa saligang batas. Konstitusyon. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas, the fundamental law of the land. Na sinasabi doon sa konstitusyon, ang Kongreso ay dapat magpasa ng batas para sa tuloy-tuloy na urban land reform and housing. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon. At sinasabi sa konstitusyon na kung ikaw ay magde-demolish ng mga informal settlers, kinakailangan may consultation. Hindi lamang yung mga i-demolish mong mga bahay ang kumonsultahin mo. Sinasabi ng konstitusyon yan, hindi si Joey Lee ang nagsasabi. Nilagay ko lang yung sinasabi ng konstitusyon sa batas sapagkat yun ang sabi ng konstitusyon. Yung paglilipatan, kinakailangan din na kumonsultahin yung lugar na paglilipatan. Hindi, pagka papaalisin na yung mga tao, hindi kailangan na yung may-ari ng lupa ang magbabayad. Oo, kasi yun ang kumakalat. Hindi, may-ari ng lupa, kailangan bayaran yung mga papaalisin. Wala pong ganun. Sa Republic Act 72-79. That is a misconception. Asama nga naman, ikaw na may-ari ng lupa, isinamantala ka na, tapos papayaran mo pa para umalis yung tao. Wala pong ganun sa batas. Kaya lamang, yung ibang may-ari ng lupa, makalipas ang mahabang panahon na hindi niya ginamit yung lupa, tumataas na yung value ng lupa, ang gusto niya, paalisin lang yung mga tao. May ganyang kaisipan. Dati, 50 pesos per square meter yung lupa. Nagkaroon na ng development sa tabi. Ang gobyerno ay gumawa. Tapos, hindi na 50 pesos. 5,000 pesos na per square meter. Gusto niya nang makuha yung lupa. Kaya, yung iba, nagbabayad na lang. Yung pribadong may ari ng lupa, ay babayaran yung mga tao para umalis. Kasi kung 5,000 na ngayon, binigyan mo ng 1,000, may 4,000 ka pa per square meter, talagang tubong lukaw ka. Kaya, pero hindi po requirement ng batas.
na ikaw pa ang magbabayad. Pero on the other hand, may mga may-ari ng lupa, sila lang kukusang nagbabayad para umalis yung mga tao. Nagets nyo? Pero hindi requirement.